Paano kung ang isang engkanto ay mapunta sa mundo ng mga tao, kung saan dito niya matatagpuan ang una at huli niyang pagmamahal? Sa loob ng makapangyarihang kaharian ng mga engkanto, naglalakad si Argus sa harap ng trono ng reyna. Ang kanyang mga kamay ay nakaposa sa gintong tanikala. Sa paligid, ang mga engkanto ay tahimik na nakamasid. Ang kanilang mga mukha ay puno ng awa at takot. Alam nila na ang magiging hatol sa kanya ay mabigat, ngunit walang sino man ang nagtatangkang salungatin ng kalooban ng reyna. Argus, wika ng reyna. Ang kanyang tinig ay malamig, ngunit puno ng galit. Ikaw na isang tagapagtanggol ng ating kaharian ay nagkasala ng sukdulan. Nilabag mo ang ating batas at sa iyong kasakiman, inilantad mo ang ating mundo sa mata ng mga tao. Hindi yun kasakiman! Sigaw ni Argus. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa loob ng bulwagan. Ginawa ko yun dahil nais kong magdala ng pagbabago. Hindi ba't matagal na tayo nagtatago sa anino ng kagubatan habang ang mga tao ay patuloy na sumisira sa ating mundo? Kailangang may kumilos. Ngunit, hindi nabagbag ang reyna. Ang iyong ginawa ay nagdala ng panganib sa lahat ng engkanto. Dahil sa iyong kapangahasan, nalaman ng mga tao ang ating lihim. Ikaw ay pinarurusahan hindi lamang dahil sa paglabag, kundi dahil sa iyong pagmamataas at kawalan ng pagsisisi. Sa isang kumpas ng kamay ng reyna, ang gintong tanikala ay nagniningning at unti-unting naglaho. Ngunit kasabay nito, naramdaman ni Argus ang biglang pagbigat ng kanyang katawan. Para bang may puwersang kumakala sa kanya mula sa sariling mundo. Sa isang iglap, ang liwanag ng bulwagan ay napalitan ng dilim at narinig niya ang huling salita ng reyna. Ikaw ay itatapon sa mundo ng mga tao bilang isang walang hanggang nilalang. Ikaw ay magiging immortal, ngunit hindi mo mararanasan ang kaligayahan ng pagiging isa sa kanila. Sa isang iglap, nagising si Argus sa malamig na lupa. Ang kanyang katawan ay sugatan at mahina. Sa paligid niya ay isang makapal na kagubatan. Ang dating liwanag na nagmumula sa kanyang katawan ay wala na. At ang kanyang mga kapangyarihan ay tuluyan na ring naglaho. Para siyang ordinaryong tao, ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang hindi siya kailanman magiging tulad nila. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang takot. Takot sa kung paano siya mabubuhay sa mundong ito. At takot sa kung anong kapalaran ang naghihintay sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat, alam niya na kailangang magpatuloy. Ito na ngayon ang kanyang bagong buhay. Isang buhay na puno ng pighati at pagdurusa, tulad ng isinumpa ng reyna. Sa gitna ng kagubatan kung saan napadpad si Argus, naramdaman niya ang bigat ng pagiging tao. Ang kanyang katawan na dating puno ng lakas at di matitibag, ngayon ay nanghihina. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang gutom at pagod na noon ay di niya alam na umiiral. Ang malamig na simoy ng hangin ay parang kutsilyong tumatama sa kanyang balat. Isang paalala na wala na siyang proteksyon mula sa kanyang dating mundo. Sa loob ng ilang araw, nagpalaboy-laboy si Argus. Nagtataka kung paano siya makaliligtas. Natuto siyang mangalap ng bunga mula sa mga puno at magtago mula sa mabangis na hayop sa gabi. Ngunit kahit ang pagkain at pahinga ay hindi sapat upang punan ng pagkawala ng kanyang kapangyarihan. Sa bawat gabi, naiisip niya ang mga engkantong iniwan niya, ang galit ng reyna at ang kanyang pagkakasala. Minsan, sa ilalim ng liwanag ng buwan, napapatingala siya. Iniisip kung sinusubaybayan pa rin siya ng kanyang dating mundo. Isang araw, sa kanyang paglalakad sa gilid ng kagubatan, narinig niya ang tunog ng mga tao. Mga sigaw, halakhak, at mga yabag ng kabayo. Lumapit siya.
nagkubli sa likod ng mga punong kahoy at nakita ang isang maliit na baryo. Ang mga tao ay abala sa kani-kanilang gawain. May nagkakarga ng mga ani sa kariton, may mga bata na masayang naglalaro, at may isang dalaga na abala sa pagtutupi ng mga damit sa harap ng kanilang kubo. Ang dalaga ang unang nakakuha ng atensyon ni Argus. Mula sa kanyang lugar sa lilim ng mga puno, napansin niya ang ganda nito. Ang kanyang buhok ay mahaba at alon-alon, at ang kanyang mga mata ay may kalalimang tila sumasalamin ng kalungkutan. Bagamat payak ang pananamit nito, ang kanyang kilos ay puno ng dignidad. Hindi alam ni Argus kung bakit, ngunit tila may kakaibang puwersang nagtutulak sa kanya upang lumapit. Ngunit bago pa siya makalapit, naramdaman ni Argus ang kirot sa kanyang tiyan. Gutom. Nanghina siya at napaluhod sa lupa. Doon siya natagpuan ng dalaga, na tila nararamdaman ang kanyang presensya. "Hoy! Sino ka?" Tanong ng dalaga, bahagyang nagtaka, ngunit hindi natakot. May hawak itong basket ng gulay at ang boses nito ay may halong pag-aalala. Hindi agad nakasagot si Argus. Nagugutom at napahiga siya sa lupa. Sa kanyang bibig, halos hindi siya makapagsalita. Lumapit ang dalaga. Inilapag ang basket sa gilid at sinuri ang kanyang kalagayan. "Mukhang nagugutom ka," sabi nito. "Sandali lang, dadalhan kita ng pagkain." Dahil sa kabutihang loob ng dalaga, dinala niya si Argus sa kanilang kubo. Pinakain siya nito ng mainit na sabaw at tinapay. Habang pinagmamasdan siya ng may pagtataka, "Hindi ka taga rito, no? Ang itsura mo, kakaiba." Wika ng dalaga, ngunit ngumiti rin ito. Tila nais magbigay ng kumpiyansa. "Ako nga pala si Adelia. Ikaw?" "Argus," sagot niya. Ang boses niya ay mahina, ngunit puno ng pasasalamat. Sa mga susunod na araw, si Adelia ang naging gabay niya sa baryo. Tinulungan siya nitong makahanap ng mapagkakakitaan at itinuro kung paano mamuhay bilang tao. Isang bagay na bago sa kanya. Habang lumilipas ang panahon, natutunan ni Argus ang mga gawain ng tao. Magtanim sa bukid, mag-igib ng tubig, at makisalamuha sa iba. Ngunit higit sa lahat, natutunan niya ang mga damdaming hindi niya kailanman naramdaman bilang engkanto. Takot, tuwa, at unti-unting pagmamahal kay Adelia. Sa bawat ngiti nito, nararamdaman niya ang init ng pagiging malapit sa isang tao. Ngunit sa kanyang puso, merong bumabagabag. Alam niyang may hangganan ang kaligayahan na ito. Siya ay isang immortal, at ang sumpa ng kanyang parusa ay nananatili. Kahit gaano pa kalapit ang kanyang loob kay Adelia, alam niyang darating ang araw na mawawala ito sa kanya. Ngunit sa mga sandaling iyon, pinili niyang itago ang kanyang lihim. Sa kabila ng takot, nais niyang maranasan ang pagiging tao, kahit sandali lamang sa piling ni Adelia. Lumipas ang mga buwan at lalong napalapit si Argus kay Adelia. Sa bawat araw na magkasama sila, nararamdaman ni Argus ang init ng pagiging tao. Ang halakhak, pag-aalala, at lalim ng damdamin na noon ay di niya maintindihan. Naging bahagi na siya ng buhay ni Adelia. Kasama niya ito sa bukid tuwing umaga, sa pagbebenta ng gulay sa palengke, at kahit sa mga simpleng lakad sa tabi ng ilog. Isang hapon, habang nagpapahinga sila sa ilalim ng malaking puno malapit sa ilog, si Adelia ang unang bumasag ng katahimikan. "Argus, hindi mo pa rin sinasabi kung saan ka talaga nanggaling." Tumingin ito sa kanya, ang mga mata ay puno ng kuryosidad, ngunit may halong lambing. Napalunok si Argus. Hindi niya alam kung paano ipapaliwanag ang katotohanan. Hindi niya kayang sabihin na siya ay isang engkantong pinarusahan at itinapon sa mundo ng tao. Kaya, tumingin siya kay Adelia at sumagot ng may pag-aalangan.
Mula ako sa isang lugar na malayo sa baryo na ito. Di ko na maalala ang lahat ng detalye. Pero alam kong hindi ko na kayang bumalik. Ngumiti si Adelia. Kahit saan ka man nanggaling, ang mahalaga naman ay narito ka ngayon. Ang kanyang mga salita ay tumago sa puso ni Argus. Para sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may taong tumanggap sa kanya sa kabila ng kanyang lihim. Sa mga sumunod na linggo, naging mas malapit sila sa isa't isa. Sa isang piyesta sa baryo, si Argus ang naging ka-escort ni Adelia. Sa kabila ng kanyang pagiging bagong dating, napansin ng mga tao ang kanyang tikas at kagandahang loob. Madalas nilang biruin si Adelia. Sinasabing maswerte siya na may kaibigang tulad ni Argus. Isang gabi, matapos ang kasiyahan, naglakad silang dalawa pa uwi. Ang landas ay madilim at tanging liwanag ng buwan ang gabay nila. Tahimik silang naglalakad hanggang sa si Adelia ang unang nagsalita. Argus, alam mo bang napaka-espesyal mo sa akin? Napahinto si Argus. Tumingin siya kay Adelia. Ang kanyang puso ay bumilis ang tibok. Espesyal? Tanong niya. Kahit alam niyang nararamdaman din niya ang parehong damdamin. Tumango si Adelia. Simula nung dumating ka sa buhay ko, parang nag-iba ang lahat eh. Mas masaya, mas magaan. Hindi ko alam kung bakit, pero pakiramdam ko, ikaw ang sagot sa matagal ko nang hinahanap. Hindi na nakapagpigil si Argus. Hinawakan niya ang kamay ni Adelia at tinignan ito ng diretso sa mata. Adelia, ikaw rin ang nagbigay sa akin ng dahilan para magpatuloy. Sa kabila ng lahat ng takot at mga bagay na hindi ko may paliwanag, ikaw ang naging liwanag ko. Dahan-dahan, inilapit ni Argus ang kanyang mukha. Sa ilalim ng liwanag ng buwan, naramdaman nilang dalawa ang unang halik na puno ng pagmamahal. Sa sandaling iyon, nakalimutan ni Argus ang sumpa, ang sakit ng kanyang parusa at ang takot sa kinabukasan. Ngunit habang yakap niya si Adelia, naramdaman niyang parang tumutusok ang kanyang puso. Alam niyang sa kabila ng kasiyahan na nararamdaman nila ngayon, hindi niya maiiwasan ang sumpa na darating. Alam niyang ang bawat araw na magkasama sila ay isang araw na papalapit sa isang masakit na pamamaalam. Sa mga sumunod na araw, mas naging masaya ang kanilang samahan. Ngunit sa bawat ngiti ni Adelia, ramdam ni Argus ang mabigat na lihim na kanyang dala. Pinili niya itong itago. Umaasa na sa kanilang pagmamahalan ay makakahanap siya ng lakas upang harapin ang sakit na darating. Sa kabila ng lahat, ang puso ni Argus ay umaasa. Pero alam niya, tulad ng liwanag ng buwan na naging anino sa umaga, ang kanilang kaligayahan ay hindi magtatagal. Lumipas ang mga taon at ang pagmamahalan ni Argus at Adelia ay naging mas matatag. Sa kabila ng kanilang simpleng pamumuhay sa baryo, masaya sila. Pinagtutulungan nilang harapin ang bawat hamon ng buhay. Ngunit habang si Adelia ay unti-unting tumatanda, si Argus ay nanatiling pareho. Walang bakas ng paglipas ng panahon sa kanyang mukha, maging ng kanyang katawan. Nagsimula nang mapansin ito ni Adelia. Habang nakaupo sila sa beranda ng kanilang bahay isang gabi, nakatingin si Adelia kay Argus habang hawak ang tasa ng mainit na tsaa. Argus, bungad niya. Ang boses niya ay puno ng pagtataka. Parang hindi ka tumatanda. Ako, may mga kulubot na sa noo. Pero ikaw, parang parehong-pareho ka pa rin noong una kitang nakilala. Natahimik si Argus. Pilit niyang hinanap ang tamang salita. Ngunit wala siyang masabi. Tumawa si Adelia upang pagaanin ang sitwasyon. Baka maswerte ka lang talaga. Siguro, yan ang kagandahan ng lahi mo. Pero alam mo, minsan, parang may kakaiba talaga sa'yo. Pinilit ni Argus na ngumiti. Ngunit sa loob-loob niya, ramdam niya ang bigat ng kanyang lihim. Hindi niya alam kung paano sasabihin kay Adelia na siya ay sinumpa.
na ang pagmamahalan nila ay may hangganan na tanging siya ang makaliligtas. Pagkalipas ng ilang buwan, nagsimulang magkasakit si Adelia. Nagsimula ito sa simpleng pagkapagod na sinundan ng madalas na pananakit ng likod at kasukasuan. Noong una, inisip nila na normal lang ito dahil sa kanyang edad. Ngunit habang tumatagal, ang kanyang kalusugan ay lalong bumabagsak. Ang dati niyang masiglang mga mata ay napalitan ng kawalan ng lakas at ang kanyang malalakas na hakbang ay naging mabagal at mabigat. Dinala siya ni Argus sa manggagamot ng baryo, ngunit wala itong mahanap na lunas. "Wala na tayong magagawa," sabi ng magagamot habang umiiling. "Ang katawan niya ay bumibigay na sa panahon. Wala kang magagawa kundi samahan siya hanggang sa huli." Sa mga sandaling iyon, naramdaman ni Argus ang kawalang pag-asa. Sa bawat araw na nakikita niya na unti-unting nanghihina si Adelia, tila isang parte ng kanyang puso ang nawawala. Hindi niya matanggap na mawawala ang tanging tao na nagparamdam sa kanya ng tunay na kaligayahan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Adelia, umupo si Argus sa tabi ng kanyang kama. Pinagmasdan niya ang dalaga, ang kanyang mukha, kahit nangangayayat na, ay puno pa rin ng kabutihan at kagandahan. Hindi na niya kayang itago ang katotohanan. Hinawakan niya ang kamay ni Adelia at bumulong. "Adelia, patawarin mo ako." Nagising si Adelia sa lambing ng kanyang tinig. "Bakit ka humihingi ng tawad, Argus?" Mahina niyang tanong, ang kanyang boses ay halos hindi na marinig. Pinilit ni Argus na tapusin ang kanyang lihim. "Hindi ako tulad ng iniisip mo. Hindi ako isang karaniwang tao. Isa akong engkanto, pinarusahan at itinapon dito sa mundo ng mga tao. Ang parusang iyon ay ginawa kong immortal. Hindi ako tumatanda, hindi ako namamatay. Ngunit may kapalit yun. Hindi ako kailanman maaaring maging ganap na tao. Hindi ko kayang protektahan ang mga taong mahal ko sa sakit o kamatayan." Tahimik si Adelia. Pilit na inuunawa ang mga salitang narinig. Sa kabila ng kanyang kahinaan, ngumiti siya at hinawakan ang mukha ni Argus. "Argus, hindi mahalaga sa akin kung sino ka o ano ka. Ang mahalaga, ikaw ang nagbigay ng saya sa buhay ko. Mahal kita, kahit pa hindi kita lubos na maunawaan." Napaiyak si Argus sa sinabi ni Adelia. Sa kauna-unahang pagkakataon, naramdaman niya ang bigat ng kanyang parusa. Hindi ang kanyang immortalidad, kundi ang katotohanang hindi niya mababago ang tadhana ng taong pinakamamahal niya. Makalipas ang ilang araw, pumanaw si Adelia sa bisig ni Argus. Sa huling sandali nito, iniwan nito ang mga salitang hindi makakalimutan ni Argus. "Huwag kang mabuhay sa lungkot, Argus. Ang pagmamahal natin ay sapat na para punan ang buhay ko." Sa oras na iyon, naramdaman ni Argus ang pinakamalalim na sakit na naranasan niya bilang isang engkanto. Yakap ang walang buhay na katawan ni Adelia, sumigaw siya sa kalangitan. Hinahanap ang katarungan sa kanyang sumpa. Ngunit alam niyang walang sagot na darating. Siya ay naiwan na lamang upang dalhin ang bigat ng kanyang pighati, habang ang mundo ay patuloy na umiikot. Sa ilalim ng mga bituin, nagumpisa ang kanyang bagong kabanata. Ang buhay na puno ng alaala ni Adelia at ang kawalang hanggan na hindi niya kailanman ginusto. Lumipas ang mga taon, ngunit para kay Argus, parang kahapon lang nang nawala si Adelia. Ang alaala nito ay nananatiling malinaw sa kanyang isipan. Ang ngiti nito, ang halakhak, at ang mga salitang bumuo ng kanyang pagkatao. Kahit saan siya magpunta, ramdam niya ang presensya ni Adelia, na parang kasama pa rin niya ito. Ngunit sa bawat alaala, naroon ang bigat ng katotohanang hindi na niya muling makakasama ang taong pinakamamahal niya. Nanatili si Argus sa baryo sa loob ng ilang dekada. Unti-unti, ang mga taong nakakakilala kay Adelia ay naglaho na rin. Ang kanilang mga kaibigan,
ang mga anak ng mga kapitbahay. Ang baryong dati ay puno ng buhay ay unti-unting naging tahimik. Si Argus lamang ang naiwan, ang misteryosong estranghero na hindi tumatanda, hindi nagkakasakit at palaging nag-iisa. Isang araw, habang naglalakad siya sa kagubatan kung saan sila madalas magpunta ni Adelia, nakita niya ang punong kanilang palaging tinatambayan. Dito, nilukot niya ang kanyang palad at may hinugot mula sa kanyang bulsa. Isang lakit na iniwan ni Adelia bago ito pumanaw. Sa loob nito ay ang kanilang lumang larawan. Isang simpleng sketch na ginawa ni Adelia noong sila ay magkasama pa. Tinitigan nito ni Argus habang pilit na pinipigil ang kanyang mga luha. Adelia, bulong niya sa hangin. Kung naririnig mo ko, sana alam mong ikaw ang dahilan kung bakit pinili kong magpatuloy. Ngunit habang sinasabi niya ang mga salitang iyon, alam niyang ang bawat araw na nabubuhay siya ay isa ring paalala ng kanyang kawalan. Isang alaala ng pag-ibig na kailanman ay hindi niya muling mararanasan. Habang naglalakad si Argus pauwi, naramdaman niyang may kakaiba sa hangin. Tumigil siya at napatingin sa paligid. Sa kanyang harapan, unti-unting lumitaw ang isang pamilyar na anyo. Isang nilalang mula sa kanyang nakaraang mundo. Ang reyna ng mga engkanto. Ang kanyang presensya ay malamig, ngunit makapangyarihan, tulad ng dati. Argus, wika ng reyna. Ang kanyang tinig ay tila umaalingaw sa buong kagubatan. Nakita ko ang iyong pagdurusa. Ang iyong buhay sa mundo ng tao ay naging bahagi ng ating mundo. Ngunit narito ako upang ipaalala sa iyo. Ang iyong parusa ay hindi tapos. Hindi sumagot si Argus. Ang kanyang galit, takot at pighati ay tila naghalo sa kanyang dibdib. Tinitigan niya ang reyna, ngunit hindi niya alam kung ano ang dapat niyang sabihin. Nagpatuloy ang reyna. Ang sakit ng iyong nararamdaman, ang kawalang hanggan na dinadala mo ay bahagi ng iyong hatol. Ngunit may isang huling bagay na kailangan mong malaman. Lumapit ang reyna at iniabot ang isang piraso ng tela. Kulay ginto at tila lumang-luma. Sa tela ay nakaborda ang pangalan ni Adelia, kasama ang isang simbolo ng isang sirang puso. Adelia, sabi ng reyna, isang bahagi ng iyong sumpa. Isa siyang kaluluwang hindi dapat naging bahagi ng mundo ng tao. Nilikha siya bilang bahagi ng iyong parusa upang iparamdam sa iyo ang tunay na halaga ng pagmamahal at ang bigat ng pagkawala nito. Nanlaki ang mga mata ni Argus. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina habang bumagsak siya sa lupa. Hindi totoo yan. Aniya, halos pabulong. Si Adelia ay tunay. Ang kanyang pagmamahal, ang kanyang buhay. Hindi maaaring peke yun. Hindi ito kasinungalingan, tugon ng reyna. Ngunit ang pagmamahal na nararamdaman mo para sa kanya ay totoo. Gaya rin ang pagmamahal na naramdaman niya para sa iyo. Ngunit ang kanyang pagkatao ay bahagi ng iyong sumpa. Hindi siya nabuhay upang manatili. Nabuhay siya upang iparamdam sa iyo ang sakit ng pagkawala. Hindi maipaliwanag ang sakit na naramdaman ni Argus. Parang pinunit ang kanyang puso. Tumayo siya at tumitig sa reyna. Kung ganon, sabi niya, ang kanyang boses ay puno ng galit at dalamhati. Ano pa ang dahilan para magpatuloy ako? Tumalikod ang reyna at nagsimulang maglaho. Ang dahilan, Argus, ay ikaw mismo ang dapat makahanap. Hindi ko sasabihin kung kailan matatapos ang iyong pighati. Ngunit tandaan mo, ang iyong pag-ibig kay Adelia ay totoo. Kahit pa, siya ay bahagi lamang ng iyong sumpa. Sa pagalis ng reyna, naiwan si Argus sa gitna ng kagubatan. Hawak niya ang lakit ni Adelia, ang huling alaala ng kanyang mahal. Pinagbasdan niya ito, ang malamlam na liwanag ng buwan ay sumasalamin sa maliit na larawan sa loob. Ngunit habang mas mahigpit niyang yakap ang lakit,
Unti-unti itong naglaho sa kanyang mga kamay. Parang usok na dinadala ng hangin. Hindi! Sigaw ni Argus. Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa katahimikan ng gabi. Pilit niyang sinubukang hanapin ang lakit, ngunit wala na itong bakas. Ang natitirang piraso ng kanyang pag-ibig, ang tanging bagay na kumakatawan kay Adelia, ay nawala na rin. Sa puntong iyon, naramdaman ni Argus ang pinakamalalim na kawalan. Isang sakit na mas masahol pa sa kahit anong parusa. Ngunit sa kabila ng kanyang pagkabigo, tumayo si Argus. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ngunit nananatiling determinado. Alam niyang ang pagkawala ng lakit ay hudyat ng isang mas malaking katotohanan. Ang kanyang sumpa ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ni Adelia, kundi tungkol sa kung paano siya mabubuhay sa kabila ng lahat. Mula sa araw na iyon, nagpatuloy si Argus sa kanyang walang hanggang paglalakbay. Dala, hindi ang lakit, kundi ang alaala ni Adelia sa kanyang puso. Sa bawat lugar na kanyang pinuntahan, nag-iwan siya ng mga lihim na marka. Isang sketch ng mukha ni Adelia sa ilalim ng mga puno, sa pader ng mga lumang gusali at sa mga bato ng mga ilog. Ang bawat marka ay parang tahimik niyang panalangin. Isang paraan upang manatili ang presensya ni Adelia sa mundong hindi na niya kayang iwanan. Sa paglipas ng ilang siglo, si Argus ay patuloy na naglalakbay sa mundo. Pasan ang kanyang sumpa at ang alaala ni Adelia. Sa bawat hakbang, pilit niyang iniwasang lumubog sa kawalang pag-asa. Ngunit ang bigat ng kanyang pighati ay tila isang anino na hindi niya matakasan. Ang kanyang mukha ay nananatiling tulad ng dati. Bata, maaliwalas, ngunit ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot na hindi na mabura ng panahon. Isang araw, habang naglalakad siya sa isang modernong lungsod, napadpad siya sa isang parke. Sa paligid, may mga batang naglalaro. May mga magkasintahang magkahawak kamay at may mga matatandang tahimik na nagmumuni-muni. Umupo si Argus sa isang bangko sa ilalim ng puno. Iniisip kung kailan ba matatapos ang kanyang walang hanggang paglalakbay. Habang nakatanaw sa mga dahon na unti-unting nalalaglag sa hangin, narinig niya ang isang boses mula sa kanyang likuran. Patawad pero maaari ba akong makaupo? Lumingon si Argus at halos napahinto ang kanyang paghinga. Sa harap niya ay isang dalaga. Ang mukha nito ay hindi maikakaila. Ang mga mata, ang ngiti, ang bawat detalye. Ito ang mukha ni Adelia. Kamusta po kayo? Ako po si Ma'am Luna. Isa po akong bagong YouTube narrator at isang malaking bagay po ang simple pong pag-like at pag-subscribe ninyo sa channel ko upang magtuloy-tuloy po ang pag-upload ng mga bagong kwento natin. Maraming salamat po.